Kamusta? My name is Belka Bonegro and welcome to this free presentation where you will discover how you can earn extra income even if you are busy or working or just at home. Sa video ito, maaaring magbago ang buhay mo, and this marks the beginning of your journey towards time and financial freedom. I'm sure may mga katanungan ka pagkatapos mong mapanood ito. Don't worry, pag-uusapan natin yan. I am more than willing to help you. Just a few reminders para ma-maximize mo ang presentation. Be in a place where you can concentrate, be in a learning position, huwag hihiga, secure a strong Wi-Fi or mobile data, and get rid of any distractions. Decide and take action after mo mapanood ito. Paalala lang na ang presentation na ito ay para sa iyo kung isa kang breadwinner na gusto mag-support sa family but at the same time you still want to buy whatever you want. Isa kang empleyado na kulang ang kinikita at naghahanap ng additional income so that you won't be stressed out for months. Kung isa kang negosyante na maraming problema sa business at madalas mag-fail and this time gusto mong sumubok uli ng bago. Kung isa kang housewife na gustong magnegosyo kahit nasa bahay lang at ayaw umasa na lang palagi kay mister at gusto ring makatulong sa pang-araw-araw na gastusin at makabili rin ng mga gustong bilhin. Kung isa kang single mom or dad na takot ding mawala ng job kasi ikaw lang ang inaasahan ng mga anak mo. Kung isa kang retiree or soon to retire at gustong magnegosyo para may mapuntahan naman ng maayos ang mga pinaghirapan mo for so many years. At kung isa kang OFW na nagbabalak na rin for good para makasama na ang family pero wala pa rin ipon. Kung isa ka sa mga na-mention, watch this presentation. And lastly, hindi ito para sa naghahanap ng quick rich scheme na nag-iisip na walang gagawin at hindi bukas sa bagong opportunities at ayaw ng dagdag income. I'm excited for your success. Ang tanong, ready ka na ba? Before I heard about this opportunity, gusto kong malaman mo na I'm just an ordinary working mom, trying to keep it all together. And as a dedicated teacher, loaded ang aking araw. From sunrise to sunset, juggling lesson plans, grading papers, endless meetings with paperworks, and of course, teaching. Pero ang sahod at the end of the month, well, hindi talaga sapat. Sa pagtaas ng presyo ng mga bilihin, pakiramdam ko palagi akong lumulutang sa alon. There's never enough left over after bills to treat myself or my family to do something special. It's a constant battle to make ends meet. Need talaga ng additional income. And it's not easy. And there are days when I feel like I'm running on empty. Pero kapag nakikita ko yung mga anak ko, gagawin ko lahat. I'll do whatever it takes just to give them the life they deserve. Alam kong nagdarasal ka rin na makakita ng opportunity na magdadala sa iyo sa mga pangarap mo. Ako rin. I prayed for a chance to break free from the endless cycles of struggles. And finally, my prayers have been answered and I've discovered a business opportunity sa Facebook from an old friend. Pero ang nag-present sa akin ay total stranger. I discovered na ang opportunity na to ay hindi lang tungkol sa pera. Ito ay tungkol sa pagtupad sa aking mga pangarap, pagbibigay ng sapat para sa aking pamilya, and reclaiming control over my life. Natakot din ako noong umpisa. Baka scam ito, baka super mahal ang pang-umpisa, baka hindi ko kaya kasi nga pagtuturo lang ang alam kong gawin, baka walang mangyari. Kasi first time kong mag-business at busy rin naman ako sa work, maraming baka ka. Pero dahil gusto ko na rin may mabago sa buhay namin, I need to do something new. Alam kong hindi ito madali sa umpisa, pero sabi nga, napag-aaralan naman ang mga bagay na lalo na kung gusto mo yung gagawin mo. I was ready to take this chance with everything I have because sometimes all it takes is a leap of faith to turn dreams into reality. And I took that leap. May kwento ko lang kung ano yung nangyari sa akin dito after a year. Let me tell you how it changed my life, my beliefs, and my expectations. Despite having no experience, lakas lang ng loob talaga ang naging puhunan ko para gawin ang business, fueled by the support system provided by the team. In short, hindi ko po siya ginawang mag-isa. In just 7 weeks after I started, I saw my money come back to me. Yes, nag-ROI na po kaagad tayo. And salamat sa ating proven and tested system at sa guidance po ng ating mga coach dito.
But what happened next exceeded all my expectations. Yung dinadasal-dasal ko lang na 5,000 extra income, within 2 months, I was able to earn a 6-digit income. Something I had never dreamed possible in my regular employment. Sa ordinary earner na tulad ko, nakaka-overwhelm po yan. But wait, there's more. After 9 months, I achieved a milestone I had only ever imagined. I acquired a brand new car. For 30 years ko po sa teaching, hindi ko na inaasahan yun. Kahit gusto ko na magkaroon ng sasakyan. None of this would have been possible without the tireless efforts of our coaches and support system. Truly, grateful po ako dyan. Excited ako para sa'yo, para sa future natin dito. Imagine this, maraming ipon, sariling bahay at lupa, na may kasamang ilang sasakyan at swimming pool, isang malawak na farmland, mga paupahan na magbibigay ng passive income, at isang malusog na pamumuhay with our family, free from the constraints of time and finances. You know, in every step while doing the program, puno ako ng pag-asa. Alam ko na ang bawat hakbang ko rito ay magdadala sa akin sa mga pangarap ko. At higit sa lahat, magkakaroon ako ng chance to extend a helping hand to others, sharing the abundance and inspiration that this program has brought into my life. Gusto mo rin ba yan? Pangarap mo rin ba yan? Pero ano nga bang reality? What's going on sa buhay ng maraming Pinoy? Kaya nga bang maitawid ang mga pangarap sa situation na meron tayo ngayon? Dalawang bagay na lang ang tignan natin. Pera at oras. Ito ang madalas gawing dahilan kung bakit hindi umuusad sa mga pangarap natin. Sabi nga, sino ba ang mas lamang kung pag-uusapan ng oras at pera? Ikaw ba yung wala nang ang pera tapos wala pang time? Ano yun? Ito yung mga ilang taon na, dekada na sa trabaho, yes, kumikita, but they feel they are overworked and underpaid. Yung sahod, sumasapat lang. Sila yung corporate or government employees who got sick and tired of their jobs. This one, walang pera, pero may time. Sino yun? Tambay, tama. Eto, may pera, walang time. Sila yung malalaking sweldo. Highly paid, sabi nga, pero ang daming concerns or malayo. Kaya madalas, wala rin quality time sa family at sa sarili. Like doctors, lawyers, or basta mga professionals na on-call sa job nila, and OFWs. Last, may pera, may time. Sino yan? Madalas sila yung mga negosyante na achieve na yung time and financial freedom. Sarap, no? Gusto mo ba maging ganyan sa akin? So, sinong lamang sa oras at pera? Pansin mo ba kung paano tayo kumikita? Anong big difference between an ordinary employee versus the businessman, the way they earn or mag-produce ng income? Pwede mong i-compare ito sa tinatawag na manual or automatic ways of earning. Paano yun? Tulad sa isang manual typewriter, kung hindi mo pipindutin ang bawat letra, walang mapiprint sa papel. Tama ba? At hindi yan magpiprint mag-isa. Kailangan talaga andun ka at ikaw ang tutuldok sa typewriter. Sa employment, kung hindi ka papasok, malamang deduction ka. Pag absent ka, bawas sa sweldo kasi kailangan nasa workplace ka para may production na tinatawag. Now, ang isang copier or Xerox machine, kung need mo ng maraming copy ng documents, press mo lang yung tamang button. Pagpo-produce na yan ng maraming kopya, kahit iwanan mo na yan, ihinto sa timer na naiset mo. Parang passive income na madalas na i-enjoy ng mga negosyante. Tama ba? Yung kahit tulog sila, kahit nakabakasyon, nasa bahay lang, may pumapasok na income sa business account nila. Sana all. Let's talk about time. Tama bang sabihin wala tayong oras? Depende yan sa daily routine na meron ka. Sa isang ordinary employee, usually kung ang pasok niya ay 8 a.m., anong oras gigising yan para makapag-prepare at para lang makaiwas sa traffic? 5 a.m. gumigising. Tama? Depende pa yan kung si nanay or si tatay. And then, uwian ng 5 p.m. At dahil rush hour na, anong oras makakauwi ng bahay? Say 8 p.m. kasi matraffic na rin. So, madalas late na. So, sa 24 hours na meron tayo, para sa isang empleyado, tanggal agad ang 15 oras, bawas pa ang 8 oras para matulog
Isang oras na nga lang para sa meal or pahinga. Kaya ang suma total ng 24 oras niya, wala akong time. Tama? This time, balikan natin yung sistema na halos nakasanayan natin even bago pa lang tayo tumungtong ng pag-aaral hanggang sa magkaroon na tayo ng sarili nating pagkakakitaan through employment. Ito rin yung dahilan kung bakit hindi natin ma-enjoy ang oras at pera, kung bakit may imbalance sa dalawa. Most of the time, ang motivation natin magtapos ng pag-aaral ay para makahanap tayo ng magandang trabaho. Pero madalas, maririnig mo, pag may maganda kang trabaho, may maganda kang sahod. Totoo ba? Sa isang minimum wage earner lang, halos kulang pa ang sweldo kaya umuutang pa para lang may maisabay sa demand ng gastusin. Base sa mga pag-aaral, at the age of 24, nagkakaroon tayo ng stable job. Then pag nagustuhan, magstay pa ng another year at madalas hindi na natin naisipan pang lumipat kasi nga naging comfort zone na natin siya. Kahit alam mo na yung payslip mo through the years ay slip na lang at halos wala ng pay. Hanggang sa hindi na natin namamalayan na nakapag-render na pala tayo ng 10 years, 30 years hanggang abutan na tayo ng retirement. Kung ganito ang financial cycle mo, sahod, utang, gastos, then at the age of 65, may ipon ka kaya? Oo naman siguro. Bukod sa retirement fund, madalas ang kinahahantungan ay nakaipon ka na rin ng sakit at utang. Ano ang ending? Tsugi. Ano ang tsugi? Retirement goals and plans mo. Tsugi ang mga pangarap mo. At ikaw na nanonood ngayon, kumusta? Saang time and money matrix ka belong? Sa no money, no time? With no money, with time? With time, with no money? Or with money and with time? Okay. Pansinin mo kapag may nakita kang malaki at magandang bahay, maraming sasakyan, sino kaagad ang naiisip mong may-ari? Empleyado or negosyante? Kapag nakakita ka ng sports car, sino ang nasa isip mo? Empleyado or negosyante? Sa mga mamahaling resto at branded shops, sino ang madalas na customer? Empleyado or negosyante? I'm 100% sure na alam mo ang sagot. Kung ganon, bakit karamihan sa atin ay wala sa pagnenegosyo? Bakit mas pinili pang magtagal sa employment? Simple lang naman. The reason is, most of the time we've been in our comfort zone. Eto, not until sobrang hirap na tayo, di na makatulog sa kaiisip paano babayaran ang bills, that's the only time we take action and do something. Tama? Ayon sa pag-aaral, 3% lang ng nasa employment ang yumayaman at nagkakaroon ng experience na mapulfill ang life dreams niya once na nag-retire na. The rest, aabutan na lang ng retirement na halos walang naipundar, walang savings at halos baon pa sa utang. Bakit hindi naging option ang pagninegosyo sa likod ng mga reality na ito? Marahil takot na baka mga ilangan ng malaking kapital. Walang ipon kaya walang pangkapital. O kaya naman pinangungunahan ng takot at nag-aalangan na malugi agad. Imagine, hindi pa nga nagkakapag-umpisa, lugi na agad ang iniisip. O natatakot na baka hindi niya kayanin ang pagninegosyo ng mag-isa. O kaya naman kasi wala siyang skills or kulang sa kaalaman. Pwede rin naman. Pero paano kung sabihin ko sa'yo na kayang-kaya mong magnegosyo nang hindi nangangailangan ng malaking kapital? Na kaya mong magnegosyo na halos walang risk na pagkalugi. At kaya mong magnegosyo dahil hindi mo ito gagawin mag-isa. Uulitin ko, paano kung sabihin ko sa'yo na kayang-kaya mong magnegosyo nang hindi kailangan ng malaking kapital? Na kaya mong magnegosyo na halos walang risk ng pagkalugi? At kayang-kaya mong magnegosyo dahil hindi mo ito gagawin mag-isa? At hindi ka naman siguro magtatagal na panoorin itong presentation kung hindi ka talaga interesadong magkaroon ng extra income or sariling negosyo. Kaya eto na ang good news ko sa'yo, kaibigan. Welcome to Royal Business Presentation. This is your road to time and financial freedom.